lang po yung anak ko. Tapos doon po, hindi pa po nagtapos yung challenge sa buhay ko. Yung anak ko po kasi parang nagsisinsure siya habang minumonitor ng doktor. Kumakanta po siya ng kumakanta, tapos parang feeling niya may tubig na lumalangoy siya. Pero alam mo, sabi ko, Pastor, walang imposible sa Panginoon. Lumuhod po ako, Pastor. Tapos po doon tinaas ko. Wala po akong nakikita maliban sa pakipag-usap ko kay Lord. Tapos po, sabi ko, alam ko, Lord, na nandito ka dahil ang dami po may mga karamdaman. Doon mo po talaga makita kaliwad kanan ang may mga karamdaman. So, parang sabi ko, Lord, hindi ko akalain, Pastor, na yung mga nasalita ko, yung parang lumalabas sa bibig ko na hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi kong panalangin na sobrang bigat po. Tapos, may lumapit po sa akin si Sasmi, nung iniwan mo na po ako, nagpaalam kami sa akin. So, dalawa na lang po kami. May lumapit sa akin na mag-asawa, tapos tinanong po ako, anong nangyari at nagaganto po sister. Parang hindi ko alam kung grabe talaga po ang pagkilos ni Lord na hindi ko alam nag-usap, parang hindi ko alam kung paano ni Lord siya binulungan sa pangangailangan namin financial, Pastor. Bigla po nakipag-holdinghan sa akin yung babae, tapos may kasama pong 1,200. Sabi ko, parang hindi ko alam na, sabi ko, bakit napakabuti mo talaga. Amen. 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 Sinagot mo lahat. Kasi magmula po dito, 500 lang ibibigay ng Bombay, tapos alam po ni Sisas ninyo na wala talaga akong hawak, tapos babalik kami mag-ina. Sabi ko, tunay na mabuti. Kumikilos po talaga ang Panginoon sa taong nagtatapat at naglilingkod sa Kanya. Kaya tayo po ngayon, lalo na po ito, may pinagdadaanan tayo. Buong suporta po kami na umaalib sa tama at hindi po tayo aalib sa mali. Kasi kung ano po yung pinakita ni Lord na pag-ibig sa isang tauhan na pinagkalooban niya para mamumuno sa akin. Glory to God. Inaamin ko po sa inyo na marami po siyang mga message laban sa mga pero sabi ko nga po, ang Panginoon ang aming inaano, hindi ang tao. Kasi namuhay po tayo dito na una magpasakop sa tinalagan niya sa ating pananampalataya. At tayo po, humihingi po ako sa inyo ng prayer na pagkalooban tayo ng structure. Amen. Amen. Mabuo po tayo. Praise At the Lord. saka sabi ko, Lord, nanaginip po ako kanina, Pastor. Sobrang hindi ko po accepted na bakit ako nanaginip ng gano'n. Sobrang lawak ng tubig, Pastor, na malinaw. So, sabi ko, vision, parang maraming kaluluwa. Yes. Amen. 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 Patuloy lang kami. Hallelujah. Sobra, Lord. Kaya alam mo po ano po ang nasa puso na. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. At tunay na walang salang hindi natin sasambitin na ang Diyos ay mabuti. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Praise the Lord. Yan. Glory to God. Dumating ng ating pastor. Hallelujah. Praise the Lord. So palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. 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 God is so good. Yan. Tayo mga kapatid. At meron akong isang awit na ituturo sa inyo, mga kapatid. At palagay ko yung ganyan ang narinig. Pero matagal na itong awit na ito. Dahil magaling ang Diyos. Magaling ang Diyos. Amen! Hallelujah. God is good and God is great. Praise the Lord. Ang galing, ang galing, ang galing ng aming Diyos. Pinahayag ng labi ko ang kagalingan niya. Ang galing, galing, galing ng aming Diyos. Ulit! Ang galing, ang galing, ang galing ng aming Diyos. Ihahayag ng labi ko ang kagalingan niya. Ang galing, galing, galing ng aming Diyos. Ang galing, yes! Ang galing, ang galing ng aming Diyos. Ihahayag ng labi ko ang kagalingan niya. Ang galing, galing, galing ng aming Diyos. Ang galing, galing, galing niya. Ang galing niyang
ng talaga. Ang galing, galing ng aming Diyos. For the last time. Ang galing niya. Ang galing ng talaga. Ang galing ng aming Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Kagalakan, mamaya-maya, at tayo'y nandun na sa Panginoon. May kasiyahan, kapwaan na walang katapusan. Puro ginto, sa langit at tapakan. Ang mga luha ay pupunasan, mapalitan ng kagalakan. Sing again! Kagalakan. Come on! Sa Panginoon may kasiyahan, kapwaan na walang katapusan. Puro ginto ang lalakaran, sa langit ang tapakan. Ang mga luha ay pupunasan, papalitan ng kagalakan. For the last time! Kagalakan, mamaya-maya, at kung tayo'y matutulog sa Panginoon, may kasiyahan, kapwaan na walang katapusan. Puro ginto ang lalakaran, sa langit ang tapakan. Ang mga luha ay pupunasan, papalitan ng kagalakan. Ang mga luhang tao ay pupunasan, papalitan ng kagalakan. Hallelujah! Oh, glory! Hallelujah! 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 Praise God! Hallelujah! Sayang Kristiyano, Bumiti sa langit, nagpupuri at nagdadala sa Panginoon. Magsiyawit tayo at manalangin nang matangtang ang kagalakan sa Panginoon. masayang Kristiyano. Masayang Kristiyano, may ngiti sa labi, nagpupuri at nagdadala sa Panginoon. Magsiyawit! Magsiyawit tayo at manalangin nang matangka ng kagalakan sa Panginoon. Sabay-sabay! Magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka, magpuri ka sa Panginoon. Umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka sa Panginoon. Lumundag Lumundag ka, lumundag ka, lumundag ka, lumundag ka, lumundag ka sa Panginoon. for the last time. Masayang Kristiyano, Come on! may ngiti sa Nasa langit langit, sa langit. nagpupuri at nagdadala sa Panginoon. Magsiyawit tayo at manalangin nang matangka ng kagalakan sa Panginoon. Umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka, umawit ka sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Napakabuti ng Diyos. And the Lord is trying to bring us in one accord, in one mind, in one spirit. Amen. Nagsusumamo
Pasok, Pastor. Nagpapakumbaba. O Diyos, kami matawari sa aming sana. Sa pagkamahalaan, sa pagkampi-kampi, kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa sana, sa pagkamahalaan, sa pagkakampi-kampi, kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. O Diyos, pag-isahin mo ang aming puso. Hallelujah. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Come on, let's sing together. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. O Diyos, pag-isahin mo aming puso. For the very last time, pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkasin ang iyong pag-ibig, bigkasin ang iyong pagmamahal. O Diyos, pag-isahin mo ang aming puso. O Diyos, pag-isahin mo ang aming puso. Hallelujah! Praise the Lord! Woo! Glory! Glory to God! Hallelujah! Yan, praise the Lord! Salamat sa Diyos. And then, hallelujah! Napakabuti po ng Diyos. Masaya po ba mga kapatid? Hallelujah! Masaya, masaya. Ihanda po natin ang ating pong mga kaloob sa hapon po ito, sa umagang ito mga kapatid. At para lalo tayo pagpalain ng Panginoon. Ilagay po natin dito para sa yung ating pong tithes and offering para lalo tayo blessed ng Lord. Ayan. Dahil mabuti ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, this is for the use, for the glory of the Lord. Ayan. Okay, sige, bawit tayo. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ayan, praise the Lord. Tayo manalangin. Hallelujah, Sister Imelda. Thank you very much mga kapatid. Mga panalangin po mga titay sinopering ng Imelda. Hallelujah. Salamat po po Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Salamat po Diyos. Salamat po, Ama. Salamat. Thank you, Jesus, my Lord. Hallelujah. Glory to God.
Hallelujah. Salamat po. Praise you, Jesus. Salamat po. Salamat po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, if ikaw tayo magpapaupo muna. Po muna tayo mga kapatid. At sister. Okay. Hallelujah. Mabuti po ang Diyos sa atin. And bago po tayo magpatuloy, I'd like to acknowledge ang ating pong pastor. At pinabuti niya po na siya po after galing lang din po siya ng service sa kanilang church. To God be the glory. Kasi nakita natin ang kanya pong dedication, ang kanyang pag-ibig dito sa atin. Kamata, kailan lamang po, pero I believe that you feel already ang kanya pong concern sa bawat isa sa atin. No? Kaya po, thank you sir for coming. And thank you. At you commit yourselves to be their interim pastor for the time being. Parang tahimik itong ating kaibigan eh. Praise the Lord. Kaya po, sa umaga pong ito, sa ating pong pagpapatuloy, I will not preach to you any longer, but I have something to say. Hallelujah. In the book of Psalms. Salmo po tayo. Praise the Lord. Hallelujah. Because there is something inside in my heart, and the Lord wanted to speak it about isa po sa atin. And I believe this is the right time, this is the right place where we, hallelujah, enjoy the table of shewbread, and that is the word of the Lord. Sabihin dyan in the Old Testament, yung table of shewbread doon, sumisignify po yun. Yung tinapay, sumisimbolize po yan in our present era, na ito po'y salita po ng Panginoon. And that word of the Lord, hallelujah, it is indeed pagkain sa ating pumamahal. Right? So, sabi po ng Bible, man shall not live with bread alone, but with every word that proceeded out from the mouth of the Lord. And that's why this morning I wanted you to go on into your Bible and read it in the book of Psalms, chapter 1. Book of Psalms, chapter 1. Praise the Lord. Hallelujah. Nasaan na yung aking Bible? Okay. Habang tayo po ay nagbabasa salita po ng ating pong Panginoon. Book of Psalms, chapter 1, and it says, Blessed is the man, say it again, blessed is the man. Blessed is the man That walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Ano po ibig sabihin dito sa Tagalog? Mapalad niya ang tao na lumalakad sa payo ng masama ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilingkod. And that's why this morning, I wanted you to say it, hallelujah, sa iyong katabi o sa iyong kaharap na sabihin mo sa kanya, Thou art blessed indeed. And verse 2, and it says, But his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya. And last verse po natin, hallelujah. Or let's go on again, because this is a very worth it to read. Verse 3, And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. At sabihin po natin, Thou art blessed man. Sabihin po. And whatsoever you do it, it shall prosper. it shall prosper. Ibig sabihin, anuman ang gagawin mo sapagkat ikaw ay pinagpala ng Diyos, ikaw ay mapalad na tao, anuman ang gagawin mo, ito po ay mananagan. And I believe in the Spirit as we go on and move forward, hallelujah, through the word of the Lord and make it firm, hallelujah, that's stable in our mind and our heart. There's something more that the Lord wanted to accomplish. Pastor, hindi namin maintindihan. Okay. Turo po tayo. Sa last verse, mga minamahal kong kapatid, na gusto ko pong dalhin po sa inyo. Hallelujah. Let's go on in the book of Proverbs, chapter 15, if you may. Pwede po bang pakibasa? In the book of Proverbs, chapter 15, verse 22, and it says, pwede pakibasa pag nakita nyo na po. Proverbs, chapter 15, verse 22.
Okay? Kita na? Alright. Nakita na, Sister Ashley? Please, read on. Ang isang balak na mabilis ay di mapapakinabangan. 15:22, okay? 15, Book of Proverbs, chapter 15. Alright. Go ahead. 22. Sige. Sige. Okay. Ang isang balak na mabilis ay di mapapakinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Alright. Praise the Lord. Thank you for the reading of the Word of the Lord. Tayo po yung mga lang yan. May request our pastor to pray on sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Marlon? Thank you, Jesus. God, ito natin ang Hallelujah, Jesus. Hallelujah. salamat sa Diyos. Praise. Kailang Diyos, aming Salamat po. Panginoong Jesus, kami po Hallelujah, hallelujah, hallelujah. tunay po na Thank you, Lord. ikaw Thank po you. ang naitataas po sa aming po mga buhay at hindi po hadlang ang anumang mga bagay po, Panginoon. Kayo po lamang ang naitaas at dapat po na maitataas po sa amin. Sa pagkakabasa po ng inyong banal na salita, aming pong dinadalangin, Panginoon, na ito po ay pagpapala po sa Hallelujah. bawat isa po sa amin, sa mga may mga karamdaman, Amen, in kagalingan, Jesus' Panginoon, name. sa may Thank you, mga Lord. kaguluhan. Hallelujah, Panginoon, Jesus. ito po ang sagot Thank you, ng Lord. Diyos sa Thank aming you, po mga buhay. Oh, Sa mga wala pang kaligtasan, Hallelujah, Panginoon, hallelujah, po ito, hallelujah. Panginoon, na Praise you, pagpapala po sa amin Amen, po Lord. mga Amen, buhay, Lord. sa mga nangangailangang financial at material. Hallelujah, Panginoon. Jesus. Gamitin mo Hallelujah. ang mga salita Thank mo. you, Lord. Na Thank you, aming Lord. pong Thank you, nabasa, Panginoon, sa mga araw Oh, nito. glory, At glory, ng glory. iyong lingkod, Panginoon Oh, Diyos, yes, O Lord. na Let your gagamitin sa anointing, mga O Father oras God. ito, Panginoon. Gamitin mo siya na mayroon pong In the kalayaan, name of Jesus. mayroon In pong the name of kaunawaan, Panginoon Diyos, at Hallelujah. naladala po ang Praise you, pagpapala na Jesus. Amen, nanggaling Lord. po sa Amen. iyo, Panginoon. Amen, God. Salamat Amen, at Lord. ipinagkakatiwala In namin Jesus' ang mga sandaling ito, Panginoon, Hallelujah. sa iyo po mapagpala na pangalan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. It's like quite unusual na tayo po ay narito sa ganitong situation. But there was then a precedence before na ang iglesia ng Panginoon ay nangyayari, nagdadaos kahit sa ilalim ng puno, sa mga tent, sa bahay, or whatsoever. Kaya po mga kapatid ko, this is not an ordinary, but this is an extraordinary dahil kasama natin ang Diyos. Ako ba natin? Ordinary yung isang bagay kung sa mga mortal things lamang, or mortal temporal things that we're facing. But it's made an extraordinary sapagkat kasama natin ang Diyos. And I believe, because the word of the Lord says, when two or three gather in my name, there am I in the midst of them. Ibig sabihin, nandoon ang Panginoon sa ating pong kalaginain. If you believe it and you feel it, would you lift your hands and clap your hands to the Lord, the great God of our soul. Hallelujah! All right. And before we go on, at harapin mo ang iyong katabi, at sabihin mo sa kanya, Excuse ka na. listen carefully. Makinig ng mabuti. I wanted to preach to you na pinamagatan ko po ito. And probably this is it is a new message about isa po sa atin, but I believe there is something that the Lord wanted to accomplish. Preaching to you the word of the Lord today, pinamagatan ko po ito, a counsel that matters. Ang payo na mahalaga, ang payo na mainam, ang payo na ito po ay makabuti. There is a premise, the word of the Lord in the book of Psalm that He says, from the very first text na sinabi po ng Bible in the book of Psalm is this, blessed. Pag sinabi pong blessed mga kapatid ko, it was then an ED on the end word of the blessed. Indeed, it is a past tense which was then used in grammatical form. What I'm trying to say mga kapatid ko, blessed is a past tense. Meaning, nangyari na mga kapatid. And that's why I'm always saying that each and every one of us as a believer, hallelujah, we are not just seeking for a blessing because there is a premise wherein the Lord already stated that thou art blessed. Naunawaan po natin.
Mayroon na pong sinabi ang Panginoon na ikaw ay pinagpala na ng Diyos. We don't need to say that I am going to be blessed by the Lord. But listen mga kapatid, when we home in with the word na nagsasabing blessed, pinagpala ka na ng Panginoon, maaring hindi mo pa nakikita sa mga ganitong mga araw at sa mga ganitong mga oras, sa nagdaang mga panahon, hindi mo nakikita ito. Pero there is a word that's already said. Ang sabi ng Bible, when the word of God that's already proceed out from the mouth of the Lord, it will not return unto him void. At ito'y mangyayari at magaganap. But listen and listen carefully. Hallelujah. The word of the Lord has already said it. Ang sabi niya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners. Ibig sabihin doon mga kapatid ko, mapalad ang tao, hallelujah, na hindi lumalakad sa payo ng masama. I believe, mga kapatid, in this present time, na kung saan there are so many ears, there are so many lips that are spoken to you, and whispering into the ear and saying, this is the right counsel. But let me tell you, mga kapatid ko, the right counsel of being a blessed man is not to stand in the way of their scornful. Yes, hallelujah. Ibig po sabihin doon mga kapatid ko, hallelujah, ang isang pinagpala ng Panginoon, hindi siya lumalakad sa mga payo ng mga masasama. Bagkus, he analyze it, he internalize it, he meditate it, na kung saan, ito ba ay makabubuti, ito ba ay maganda. It is for the benefits of my soul, it is for the benefits of the growth, it is for the benefits of my burial soul, and for the benefits of those people that surround me. And that's why mga kapatid ko, hallelujah, sabi po ng Bible, mapalad ka na tao, na ikaw ay hindi lumalakad sa payo ng masama. Take note on this mga kapatid ko. The Lord give us the knowledge and understanding. Binigyan tayo ng Panginoon ng kalaman at unawa. Binigyan niya tayo ng kung saan conscience and able to determine whether it is right or whether it is wrong. Binigyan tayo ng konsensya ng Panginoon upang malaman, maunawaan natin ano ba ang tama at ano ba ang mali. And therefore, mga kapatid ko, that's why man was created by God, hallelujah, superior above all that He created in this world. Basta hindi namin naintindihan na naman, ayan ka na naman. Let me do it in a shallow sense. Ang tao, nilikha ng Panginoon. Okay? Na mas mataas kumpara sa kanila iba pang mga nilikha sa mundo. Alam natin yan mga kapatid ko, sapagkat ang tao, nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang sabi ng isang prominenteng scientist, sabi niya, ang tao daw ay galing daw sa generation ng the evolutions of the monkey. Ang sabi ko naman, ikaw na lang. Ayoko. Sapagkat nung tingnan mo nga ang iyong katabi, kayo na nagsabi na hindi si Pastor. Galing daw tayo sa evolution ng monkey or whatsoever. Sabi ko naman, sa'yo na lang yung teorya na yan. Sapagkat ang teorya niya na mananatiling teorya. But the reality is this, and the Word of God says, I am. Sabi mo sa iyo katabi, I am. I am. And you are. And you are. Created. According to the image of God. Ayon sa wangis ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin, galing ka sa evolution ng monkey. Ikaw na lang. Kasi may kapitbahay ako, mukha namang kabayo. Grabe ka, Pastor. And that's right to say it. Pinatatawa ko lang kayo mga kapatid. Hallelujah. Kaya bawal ang nakaseryoso. Kasi seryoso. Alam mo, Pastor, kaya ako seryoso. Bawat detalye ng salita mo, inilalagay ko sa puso ko. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya bibigyan kita ng assignment mamaya. So meaning to say mga kapatid ko, sa lahat ng aspeto, sa trabaho, sa mga pang-araw-araw na trabaho natin, paglakad natin sa komunidad po na ito, hallelujah,
the more na lumalakad po tayo, if we are still a blessed man, hindi ka makikinig sa sabi-sabi ng iba. Hindi ka makikinig sa payo ng ganito. Because the Lord gives you conscience to determine whether it is right and whether it is wrong. And you alone, ikaw mismo ang makapagdidesisyon na yan. Whether you go into the right track or whether you go into the track where being slipped away and drifted away from the presence of the Lord. And the presence of the Lord give us liberty. And the presence of the Lord give us joy. So then, ikaw ngayon ang mamimili. Gusto ko ang presensya ng Diyos sapagkat nandoon ang kapayapaan, nandoon ang kagalakan. Ayoko na may espiritu na kung saan they're trying to succumb my freedom. Ano ibig sabihin ng succumb my freedom? Sinisikil ang aking kalayaan. Did you ever know that every one of us, nang tumawag tayo sa Panginoon, nang niligtas tayo ng Panginoon, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, pinalaya ang bawat isa sa atin. And that's why today, we are all free. We are free indeed. Sapagkat unang-una ang kasalanan nilinis ng Panginoon. Ang kahapon mo, Nanay Pilomena, kinalimutan na ng Diyos. Amen. At nakikita ka ngayon ng presente na kung saan, hallelujah, ito ang aking anak na nagsisisi, lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin, at nais ng lumakad ayon sa counsel of the godly, not the ungodly. Merong dalawang aspeto. The counsel of the godly and the counsel of the ungodly. Nakukuha po ba natin? Ang payo ng hindi makadiyos at ang payo ng makadiyos. At ang nakakalungkot that we need to be very careful, sometimes there was then a counsel of the godly na akala natin ay tunay na mananampalataya. But they are, hallelujah, the wolf sheep caught in a sheep clothing. Ano ibig sabihin? Sila, sabi niya, isang mga lobo na kung saan nakabalot, nakapanamit ng gaya ng isang tupa na akala mo ay maayos, akala mo maganda ang kanyang mga payo. Hallelujah! The disin pala'y ito'y pagkawasa at pagkasila. And that's why we could not be called as a blessed if we standed in the counsel of that ungodly. Hallelujah! Subalit mga kapatid, salamat sa Diyos. Dahil ikaw at ako, hallelujah, we are not just listening to their counsel. We let our heart, in our mind, hallelujah, our whole being to be delighted in the law of God. Ibig sabihin doon, mga kapatid ko, hallelujah, hindi ka umaayon sa mga payo na kung saan-saan. Pagkus ikaw ay nananahan at may kagalakan, may kaligayahan ka na kung saan ang salita ng Diyos, hallelujah, ang kanyang kautusan at ang kautusan niya ay yung binubulay-bulay araw at gabi. Because the more that you meditate the Word of God, the more that you internalize the Word of God, the more that the Lord will enlighten you into the way that you are going to do, mga kapatid. Hallelujah. Wala kasi ng iba, mga kapatid, na kung saan pagka ganito ang sitwasyon, hindi makapangaral si pastor ng kagaya ng mga dati. Listen to me, mga kapatid. Hallelujah. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi nakabase kung saan ikaw ay convenient. Ang paglilingkod sa Panginoon hindi nakabase na kung saan kaya ka kumbinyente, kaya ka masayang nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid at kaibigan, nagiging conveniente tayo sapagkat ramdam natin ang presensya ng Diyos. Ramdam natin ang pagyakap niya sa akin. Sa atin, ramdam natin ang kanyang pangunawa sa atin. Ramdam natin na ang Diyos patuloy at patuloy na umuunawa sa atin, mga kapatid. At tanging ang salita lamang ng Diyos, ang tanging sandigan ng bawat isa sa atin upang lumakad ng ayon sa kanyang katwiran. Sapagkat, and he shall be like tree planted by the rivers of water. Nakikita po natin habang dumadaan tayo rito, kita natin na tuyong-tuyo, mga kapatid. Tag-araw, tuyong-tuyo. Hallelujah. Pero ang sabi po ng Biblia, ang isang tao
na pinagpala ng Diyos, na lumalakad sa counsel at nananatili sa payo ng maka-Diyos, hindi ng makasalanan. Kagaya niya, sabi niya, ang isang puno na nakatanim sa libis o sa baybayin ng tubig, at kung saan ang kanyang mga dahon ay hindi natutuyo. Yes, I agree to you, brother and sister. Maaring material natutuyo ka, pero kaibigan at kapatid, hallelujah, in the spiritual realm, hallelujah, you are growing. The leaves are being as a green as a living leaves na nakikita po natin. And in time comes, praise the Lord, there will be a fruit. Hallelujah. Mayroong bunga ngayon na makakamtan, mapipitas at mapapakinabangan sa mga darating panahenerasyon. Hallelujah. Praise the Lord. Maari yung season mo ngayon, ang sinasabi nila, wala ka ng season ngayon. Ang season mo, tagtuyo ka ngayon. Yes, I agree. Pero remember this, mga kapatid, kung sa Pilipinas may dalawang season. How many seasons that we have? Rainy and sunny day or sunny season, alright? Tag-ulan at tag-araw. Correct? Praise the Lord. Dalawa. Apat season. Wow. Are you living that right? Alright. So ibig sabihin, mga kapatid ko, na kung saan seasonal. Ang akala ang isang Kristiyano, mga kapatid ko, hindi pala panahon ang paglilingkod sa Panginoon. Bali ikaw ay problema, hallelujah, sa pinupos mo ang iyong sarili sa Panginoon. But what I'm trying to say to you, when the seasons of prosperity and abundance, hallelujah, magkaroon ka ng lalo't higit na pagpapakumbaba sa Diyos. Lalo't higit na nagsasabi, Lord, this is the season where I'm going to lift up my hands to you, where I'm going to praise you, where I'm going to lift up your name on high, upang makita, Panginoon, na hindi lamang sa pananalapi ako, hindi lamang sa material ako, subalit sa kasalatan din dito sa mundong ito, mayroon akong labi na magsasabing, Panginoon, ikaw ang mabuti. Panginoon, ang papuri ko, ang pagsamba ko ay papailan lang at makikita na mundong ito, maging ang komunidad na ito. And it's not just for abundance you're praising the Lord, but indeed, even in the seasons of shortcomings, even in the seasons of need, even in the season, hallelujah, I was blessed sa mga testimony niyo, mga kapatid. Amen. There are so many testimonies wherein I've been struggling. And then nagsasabi sa akin kanina, yes indeed, ako ay tapat sa aking bayan. Kapatid, maaari ang sitwasyon mo. Hallelujah. And this is the situations wherein ang tao kasi pag in need, makinig kayo sa akin. Listen carefully. Pag ang tao may pangangailangan, there is someone that comes to you and lure you in something, offer you for something, exchange with you. Ano ibig sabihin? Papainan ka para sa iyong pangangailangan. Amen. Dahil alam niya na ikaw ay walang-wala. Amen. But listen, as you stand in the word of the Lord, habang tayo po ay tatayo sa salita ng Panginoon, listen to me, a blessed man, hallelujah, ay hindi po yan kinakalimutan ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang lakad mo. Nakikita ng Diyos ang pananampalataya mo. Nakikita ng Diyos ang motibo mo. Nakikita ng Diyos ang kaisipan mo, ang pagmamahal mo sa Kanya, kapatid. Hallelujah. Kaya po sa umaga pong ito, kaibigan at kapatid sa Panginoon, the Lord sees every one of us. As long that you stand firm, habang tayo ay titindig ng mainam, matatatag, and walking into the counsel of the Lord. Bakit mahalaga ang tayo, Pastor? Yes, sapagkat ang sabi po na binasa natin ng Proverbs chapter 15, verse 22, it says, hallelujah, ang mainam na payo ay mayroong tinatawag yan kapahingahan. Mayroon dyan tinatawag na kaligtasan o paman. Pero mga kapatid, kung ang payo na hindi po maganda, there are three, hallelujah, advices that I wanted to share it to you, mga kapatid, sa umaga pong ito. Okay, so Lord, bear with me, I'm going to praise a bit. Hallelujah. Meron tinatawag po doon the evil counsel. Okay? Evil, masamang payo. Ang unang-unang masamang payo ito ay inaapi kayo niyan.
I'm just trying to interrelate this message and what's going on. But I'm not trying to give a personal attack for those people who's trying to lure you and gives you an advice that is not godly. Basta Tagalogin mo kasi. Okay. Hindi ko kayo mga kapatid dinadala sa isang unawa o sa isang personal na pag-atake ng pangangaral na ito. Sa patungkol lamang sa isang tao na nagsasabihing ganito ang kanyang sinasabi. But what I'm trying to say mga kapatid, you have a counsel. Alam mo ang tama, alam mo ang mali. Alright? When that evil man or evil woman that comes to you and gives you counsel, unang-una, you could determine, you could weigh in what is the degree of their allegations towards somebody. Na kung saan nagsinasabing ganito, pinabayaan ka ni ganito. Ni ganito, wala siyang ginawa. Ni ganito, ganyan ang gagawin niya. Ni ganito, kukunin ang simpati niya. Listen and listen carefully, and you have the right to assess whether that man or that woman, hallelujah, possessed with an evil counsel to destroy your integrity, to destroy and grab you and pull you out, hallelujah, from the right track, that walking into the counsel of the God. Do you agree with me, mga kapatid? Ibig sabihin doon, mga kaibigan, hallelujah, binigyan ka ng tinatawag na counsel, hallelujah, ng payo na ito ba ay mabuti. But listen to me, mga kapatid ko, because of the evil counsel, and take note on this, that evil counsel is this during the time, sa panahon po ni Job. There was then an evil woman. Si Pastor, evil woman. Ba't natatawa kayo? There was then an evil woman. And she gives a counsel and advice sa kanyang asawa na tapat na naglilingkod sa Diyos. Ano sabi ng kanyang asawa, mga kapatid? His wife said, Job chapter 2 verse 9, his wife said, do you still refrain, sabi, or retain your integrity? Curse God and die. Ano sabi niya? Mananatili ka pa rin ba? Sabi ng asawa ni Job. So I'm not saying about that this is a Mother's Day. I don't want it to ruin our celebrations in Mother's Day. And by the way, from the bottom of my heart as your pastor, and even I believe Pastor Malon is here also, we extend our greetings to you and salutation for all the mothers and even the Apostolic Church of Tanzania. I wanted you to feel it. Gusto kong maramdaman mo. Okay. Pastor, mas mararamdaman namin pag may red ribbon. Pag meron kaming cake na celebrations of Mother's Day, magpalalamog na lang tayo. Pwede bang magpa-grab ng cake dito, sir? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal kong kapatid, I wanted you to feel that I mean it. How I made a salutations for the mothers. Sapagkat mga kapatid ko, ay gusto kong makabawi. Because my mother was not yet a real believer at the time. I didn't, alam niyo naman, pagkadating sa panahon na hindi ka naturuan ng salita ng Diyos. But salamat sa Diyos, there was then a culture. The character build-up na itinuro ng aming pong mga magulang. But it's not really the same as up young. Na lalo natin binibigyan ng pansin at pakalaga. Lalo na ang mga nanay na naglilingkod at nagtatapat. From the bottom of my heart, I saluted you for all your efforts na ginagawa pagdating sa pagdating. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! So ang sabi niya, this was then the evil counsel. Yung kanyang asawa si Job. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon kung may asawa talagang mananampalataya na nagtatapat sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa mga tatay na meron silang asawang tapat na nagsasabing, Lord, hipuin mo ang asawa kong lalaking ito. Na kung saan pag matigas pa rin ang ulo, paluin mo na! Pero pag matigas ang ulo, hipuin mo pa rin, Panginoon. Sapagkat, Lord, have mercy upon their sons. But ang asawang babae nito, sabi niya, imagine mo, tapat si Job.
At nakikita niya yung kanyang suffering ni Job. Instead of saying, kasama mo ako, nalalapit at mananalangin sa Panginoon. Pero yung kanyang asawa, mananatili pa ba ang katapatan mo sa Diyos mo? Sumpain mo ng Diyos mo at mamatay ka na. You see that? And that was then an evil. But listen, because Job is a blessed man, he knows his God. He stands with the word of God. Kilala niya ang kanyang Diyos. At nananatili siya sa salita ng Panginoon. Do you know what Job said? Hallelujah. Siya ang nagbigay, siya ang mag-aalis, purihin ang Panginoon. Oh, why? Because Job was then the blessed man that he doesn't really wanted to walk in the counsel of God. At hindi siya, hallelujah, naniwala doon. Kaya nga mga kapatid, gusto kong ipaunawa sa inyo, evil counsel brings you into destruction. Evil, ang masamang payo, magdadala sa iyo sa pagkasira at pagkawasak. Magdadala sa iyo, hallelujah, sa hindi paglakad ng ayon sa katwiran ng Panginoon. And tingnan po natin, when Job retained his integrity, pinagpala naman lang siya ng Panginoon ng doble at doble. At ang sabi po ng Bible, ang mga anak ni Job ay lalo't higit ang kagandahan, kagwapuhan sa kanyang bayan. At minultiply ng Diyos ng 100-fold yung mga dati na kanyang, hallelujah, sinubok si Job. Bakit? Because Job hindi siya nakinig sa mga payo ng masama. Nanatili sa salita ng Diyos, nakagaya ng isang puno na nakatanim sa libis, sa tubigan, at nananatiling magberde ang kanyang mga dahon. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? And another thing, praise the Lord, hallelujah, is a wise counsel. Evil counsel, wise counsel. Ibig sabihin, masamang payo, at yung matalinong payo. Which is what I'm trying to say, this wise counsel is the godly counsel, or the godly advice. Ano ibig po sabihin dyan ng wise counsel? Sapagkat yung wise counsel, nagpapayo yan na ikabubuti. Alam mo nang magulo, alam mo nang may stress, alam mo nang may problema, at ikaw naman ay pumasok dyan. Listen, you need, and we need, a wise counsel to go on and to it. And not to abuse of the power. Hello? Amen. Ibig sabihin ito na wise counsel, nandun ka upang to extinguish the fire, upang patayin ang apoy, hanggat merong umaapoy na, patayin ang apoy. That the wise counsels, hallelujah, is need to do. Alright? Hallelujah. The wise counsel was then fall into, hallelujah, the name of Jethro. Si Jethro is the father-in-law mo. At si Moses, mga kapatid ko, hallelujah, struggle si Moses, ang daming mga suliranin ng kanyang hinaharap. Imagine mo, praise the Lord, ilan lamang tayo dito, mga kapatid. Actually, sa church natin, to God be the glory, is more or less, ang attendance natin dyan, regularly, sometimes, 11, 15, most probably, kasama ang mga kids, ay umabot tayo ng 20 pataas. Imagine, mga kapatid ko, kanya-kanya tayo ng prinsipyo. Kanya-kanya tayo ng unawa. Kanya-kanya tayo ng emotions. And what about Moses is leading a multitude of people? Hello? Nililid niya yung karamihan ng mga tao, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, yung umalis doon sa Egypt is almost 1 million, mga kapatid. Not just included the counting ng mga bata, sapagkat ang binibilang lamang doon yung mga adult, mga lalaki. Hindi si binibilang doon yung asawa, yung mga anak. Only the adult. Hallelujah. Stress si Moses. Kung nakinig siya sa wise counsel, praise the Lord, definitely be blessed siya. Pero kung nakinig siya sa evil counsel that he really wanted to do on his own, itong problema. May mga tao na gusto nilang gawin sa kanilang sarili, sa kanilang sarili, at sa kanilang sarili, at sa kanilang sarili pa rin. But Jethro came. Dumating si Jethro, mga kapatid, and gave an advice to Moses. Nakukuha po ba natin? Nagbigay siya ng advice kay Moses na kung saan
Ang dami-dami mo mga obligasyon. Ang dami-dami mo, hindi mo na na bibigyan ng pansin yung iba. Yung mga maliliit na bagay, ang sabi niya, maliliit na mga usapin, magtalaga ka ng mga leader, mga pinuno dyan, at yung mga maliliit na usapin, dyan sa mga pinuno na yan, at yung mga major or principal problem, saka lamang pupunta sa iyo. Hello? Kaya nga po sa church natin, mga kapatid, sa structure ng church natin, may mga elders. We put an elders in it. We establish, praise the Lord, upang sa gayon, may mga liliit na mga problema, may mga elders pupuntahan ka, kakausapin ka ang problema that elders should be walketh into the counsel of the godly also. Hello? Amen. Tapos pagka may mga problema na ng mga malalaki, ay sa elders pa rin, huwag sa pastor. What I'm trying to say, mga kapatid ko, pag may mga issues that are a bit higher than that, punta mo sa pastor, mga kapatid. That's why the same as that. That is the structure of the church. At sabi ni Jethro, ganito ang gawin mo. And Moses listened to the counsel of Jethro, his father-in-law. He listened to the wise counsel. Sabihin mo nga sa iyong katabi, listen to the wise counsel. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Kaya po, mga kapatid, another thing is lastly, I wanted to give it to you, is the divine counsel. The divine counsel, mga kapatid ko, it is God who gives us an advice through His Word. And that divine counsel, mga kapatid ko, sometimes the Lord is using somebody, and even ang inyong pastor, ginagamit ng Panginoon to give you a divine counsel of what we're gonna do. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, praise the Lord. If we're going to read in the book of Revelations chapter 3 verses 18 to 19, sapagkat sinabi po rito, mga kapatid, pakibasa po natin yan. And I wanted to end up all this day. Book of Revelations chapter 18 verse 19. Hallelujah. Sige po. 3:18. Pakibasa. I give you the divine counsel on it. Revelations chapter 3 verses 18 to 19. And it says. Basahin. Sige. Okay. Read on. Kaya nga, ipinapayo ko, bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Praise the Lord. Okay. This is a very important thing for us to understand. There is a deeper meaning of this word that the Lord has given to us this morning. Na kung saan, sabi niya, bumili ka sa akin ng ginto. Sapagkat we know about it that the treasure of God is His word. Nakuha po ba natin? Ang kayamanan sa atin pong Panginoon, ang sabi po ng Bible, maglagak ka ng iyong kayamanan sa kalangitan, hindi sa lupang ito. Na ang kayamanan dito ay nasisira, inuubos, sabi niya, ng mundong ito. Pero ang kayamanang ito na ilalagak natin sa kaharian ng Panginoon, it will never be corrupted. Kaya ang sabi ng Panginoon, do not let your trust into the treasures of this world. Do not let your trust into the material things that you have. Huwag mong pagtiwalaan ng mga material na bagay na hinahawakan mo sapagkat iyan ay temporal lamang. Ang sabi ng Panginoon, bring me or buy me a gold na kung saan ang ginto, ang yaman na ibinibigay ng Diyos sa atin. Yun ang pagnasaan natin. At ang sabi niya, cloth. Sabi niya, bumili ka rin sa akin ng damit. Ano yun, mga kapatid ko? That we need to buy that garment, a garment of praise sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ang pangsuot ng pagpupuri at pagsamba sa Panginoon sapagkat ikaw at ako, ibinihis mo na si Kristo. Hindi na dapat makita pa ang sarili mo, mga minamahal ko. Bakit ang Laodicean Church? Pastor Marlon. Because Laodicean Church, makinig kayo sa atin. Hindi ito personal attack. Kasi ang tao, pag may pera ka, at lalo't meron kang mga asset,
yumayabang ang tao. Na ang tingin mo kay Sister Soul, tingin mo sige nito, tingin mo kay Pastor, kayang-kaya mong bigyan ng bigyan. Ay, hindi mo kaya. Tapos sabihin sa'yo, bigyan mo ko, I wanted to go there. Mag-shopping ako sa LA. Mag-shopping ako sa ganito. Ay, hindi mo kaya bigyan pagdating sa material na bagay. Hello? Hallelujah. Bakit? Sapagkat tayo ay mga mananampalataya, mga kapatid. Ang lahat ng bagay na ito, material na bagay, hallelujah, ay hindi ito mananatili. Pero ang mananatili ang salita ng Panginoon na nailagay sa puso't isipan natin. Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Yan ang yaman na dapat natin maunawaan. Bakit mga kapatid ang Laodicean Church? Sapagkat marami po mga kapatid ko, ang mga mananampalataya sa Laodiceans na kung saan sila po ay mayaman. Laodicean Church were rich. Okay? Ito ang katangian ng isang mayaman na Linda. Pag mayaman, mayabang. Hindi ito mga kapatid ko, hindi ito ngayon lamang. But it was then written 2,000 years ago. There are so many Laodicean members in the church or Laodicean church. They were all rich and arrogant, mayayabang. And that is the divine counsel wherein the Lord is saying. Sapagkat sila po, sabi niya, ay completely blind to the fact, sa katotohanan na kung saan they were spiritually wretched and naked. Ano ibig sabihin doon? Sa spiritual, mga kapatid ko, ay sira. Sa spiritual, ay wasak. They are this is what I'm trying to say. Laodicean church, though they are rich, they are arrogant. Sabi niya, ako ay Kristiyano. This is me, this is me, this is me. But the real, hallelujah, believer ay hindi nakikita sa kanya. Amen. Ano sabi ng Panginoon? The divine counsel and says, kaya nga sabi po ng Bible, for the word of God is quick and powerful, sharper than two-edged blade, piercing unto the dividing asunder the soul of the spirit, discerners of thoughts and intents of the heart. Ano ibig sabihin dito mga kapatid ko? Ang salita ng Diyos ang siyang tumuturok sa atin na nagsasabi. And the divine counsel of God ay siya magdadala sa atin sa pagkakaunawa. Baka ikaw ay nabubulagan. Baka ikaw ay sinasabi mong mayaman ka na pero nandun ka na sa arrogant stage. Aha. Hello? Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, watch. Baka pag pinayaman na tayo ng Panginoon, tulungan tayo ng Diyos. Na the more na dinadagdagan ng Panginoon ang bulsa natin, the more na tayo ay yumuyuko at nagpapakumbaba sapagkat mabigat na yung bulsa. Ganun ba? Because the more na nagsasabi, Lord, I am nothing without you. In all the things that you have put it in me, it is because of you. Dahil sa iyo at dahil sa iyo. Sapagkat wala akong kakayanan kung wala ka sa akin. I wanted that your divine counsel should be put it in my mind. And in the time that being away and drifted away, we may walk into the godly, hallelujah, counsel. Lord, let your word strike me again. And let be a divine counsel. They were spiritually wretched and naked. Mga kapatid, ibig sabihin doon, sira, wasak, at hubad. Ano ibig sabihin natin? Gaya nung sinasabi ni Nanay Lily kanina, walang nalilingid sa Diyos. Amen. Lahat nakikita ng Diyos. Amen. Kaya ang nais ng Diyos, ang makita niya sa atin, yung kasuotan ni Kristo. Thank you, Lord. At all times, dala-dala natin, suot-suot natin, at sa iyo, at sa akin, at sa iglesyang ito, the garments of praise will never be out from our lips. Ang pagpupuri, ang suot ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos, hindi dapat mawalay at maalis sa ating pong mga labi, na kung saan, Lord, ano man ang sitwasyon sa buhay ko, ano man ang sitwasyon ng iglesyang ito, nananatili kami, Panginoon, na nagtatapat sa iyo sapagkat kami, hallelujah, ay sinabi mo ng blessed! Hallelujah! Glory to God, glory to God, glory to God. Kaya po mga kapatid ko, it is divine counsel. But the only way, hallelujah,
na nagbibigay ng tinatawag na spiritual sight, and opening the spiritual sight is knowing the Lord Jesus Christ in our lives. Minsan maraming bulag talaga. Pero ang tanging nagbibigay lamang ng spiritual sight and make them spiritually rich is knowing the Lord Jesus Christ. Because it is the Lord who will give us a spiritual understanding. It is the Lord na siya magbibigay sa atin ng kaliwanagan ng ating kaisipan. It is the Lord through His Word na siya magsasabing, ito ka, ito ka, ito ka, at ako yan. Yes! It is the Lord Jesus Christ. Kaya nga kung gusto mo magkaroon ng kaliwanagan, kung gusto mo lumakad na ngayon sa katwiran ng Panginoon, why not letting God, our Lord Jesus Christ, to rule you, to govern you, and to direct you whatsoever that you wanted to go. Lord, ikaw ang magtaglagay sa akin, sa aking hakbangin. Turuan mo ako kung saan ako hahakbang. Turuan mo ako, Panginoon, kung ano ang marapat kong gawin sa paglilingkod sa iyo. Kaya kaibigan, mahal kong kapatid sa Panginoon. Hallelujah. That the Lord Jesus Christ is the one who can make us rich. Hello? Sabi ng iba, wala kaming yaman, pastor. Salat nga kami, wala nga kami isasaing mamaya. Tapos sasabihin mo pang mayaman kami. Yes, sa iyong banda, sabi mo sinungaling ako. I agree with you. But I am talking about in the spiritual realm. Hallelujah. Sa spiritual na aspeto, ikaw ay mayaman. Bakit? Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Sa pagdating ng panahon, mga kapatid ko, hallelujah, we will inherit, praise the Lord, hallelujah, the kingdom of the Lord, and we are with the Lord because you are the legal heir. Ikaw ang tunay na takapagmana ng kayamanan ng Panginoon. Why? Because you follow the divine counsel, hallelujah, of the Lord, through His Word, and through our Lord Jesus Christ, sapagkat tinanggap natin si Kristo sa atin kong mga buhay. Pastor, what I'm trying to do, what I'm going to do, for me to be rich and properly dressed. Hallelujah. But listen, it is for our repentance and committed to the Lord. Ito po yung ating pong pagsisisi. Ito yung ating pangako sa Panginoon. Lord, hallelujah, salamat sa divine counsel. Salamat sa salita mo, Panginoon. Ano man ang aking nagawa, ano man ang aking sinabi, Panginoon, Lord, nagpapakumbaba ako sa iyo ngayon. Humihingi ng kapatawaran, Panginoon, na kung saan ano man ang aking nasabi, ano man ang aking nagawa, narito ako ngayon, Panginoon. I am committed once again myself to you. Hallelujah. And the more that you go on into repentance, and you commit yourselves to the Lord, hallelujah, you and I are going into spiritual maturity. Hallelujah. Kaya nga po ang sabi po ng Bible, the divine counsel again. Proverbs chapter 3 verse 11, it says, do not despise the Lord's instruction, my child. Ano ibig sabihin doon? Huwag mong baliwalain ang aking payo sa iyo, o aking anak. That is the divine counsel. Kaya nga palagi natin bilang isang mga magulang, anak, alalahanin mo ang pinapayo ko sa iyo. You see that? Anak, alalahanin mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang lumabas ng gabi dyan kasi baka ikaw ay mapahamak. You see that? And that's what the Lord says, my child, do not despise my instruction. That's sa iyo. Kaya po sa bawat isa po sa atin, makinig mga kapatid ko. We don't need to listen to any, hallelujah, negativities of what those people are saying. Bawat isa sa atin. Mga negatibong bagay na sinasabi, listen, forget it. Let your ear be closed. Hayaan mo ang iyong tainga ay maging sarado sapagkat ikaw ay mayroong divine counsel ng Panginoon ang kanyang mga salita. And because you doesn't really want it, na ikaw ay makurap ng mga evil counsel, but listen, but let the wise counsel of those people na ginagamit ng Diyos ay atin po pakinggan. Kaya po mga kapatid, sa umaga pong ito, as I end of this message, praise the Lord, hallelujah, the divine counsel is very important. Kaya po ang salita ng Diyos, sinasabi niya para saan? For correction. Sa pagtutuwid, pagsasaayos, bakit dapat iayos? Para maging wasto ang ating pong paglakad sa harapan po ng Diyos. Amen. Kapatid at kaibigan sa Panginoon,
Pastor, bakit ganyan ang mensahe? Yes, because the Lord wanted you and I mananatili sa kanyang mata that we are all blessed because we walk it not into the counsel of the ungodly, but we stand it into the law of God. We delight unto the law of God. Sapagkat sa ating pong paglakad sa mundong ito, gusto natin na nananatili na nakatanim sa tabi ng batisan. At sa tabi ng batisan, nandun yung tubig ng buhay. And that is the Spirit of the Lord. And the Lord wanted that let the Spirit to flow. To flow. Ibig sabihin doon umagos sa bawat isa po sa atin. Sapagkat nais ng Diyos, ikaw ay maging malago. Ikaw ay tumatag. Ikaw ay makinig to the wise counsel. Ikaw ay makinig, hallelujah, to the divine counsel, which is our Lord Jesus Christ, His Lord, and His Spirit, that give us an illumination, kaliwanagan, okay, sa bawat isa sa atin. Kapatid at kaibigan sa Panginoon, hallelujah, the Lord is always saying this, hallelujah. The Lord loves those He sustains. Mahal niya ang kanyang sinasawa at dinidisiplina. But it's up to us to accept the discipline. Subalit kung hindi mo tatanggapin ang pagdidisiplina at pagtutuwid ng Diyos, mananatili na ikaw ay lalakad ng ayon sa iyong sarili lang. I end up with this message with the word of the Lord, and it says, there is a way. For Proverbs 14:12 and 16:25 of Proverbs, and it says, there is a way. The seemeth right unto man, but the ends thereof are the ways of death. Mayroon sa akala ng tao ay tama. Tama ang ginagawa mo. Tama ang ginagawa mong paninira sa kapwa. Tama ang ginagawa mong pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa mo. Tama ang iyong paglaban sa pamumuno ng iglesia. And it seems that you are right in your own conceit. Nakala mo tama na yun. But listen, let me home in with this word again and wanted to repeat. There is a way that seemeth right into man, but the ends thereof are the ways of God. Malalaman ba natin yun? Yes, but if we let ourselves na mag-submit sa Panginoon, nasasabihin natin, Lord, I wanted to divine counsel. They put it in my mind and my heart for us, for me to be enlightened. Hallelujah. As every head is bowed and every eyes are closed, and let's go on into the presence of the Lord this afternoon. Atin pong and give it in our heart and mind na magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay, na magkaroon tayo ng pag-aanalisa ng mga salita na sinasabi ng Panginoon sa umagang ito. Maaring ang puso natin ay nalilihis. Maaring ang ating pananaw, maaring ang ating kaisipan at ang ating puso ay nadadala na tayo sa mga payo na kung saan hindi natin alam, ito pala ay magdadala sa ating pong pagkasira at pagkawasak. And at the end of it, we understand that those are the evil counsel. And why not? The wise counsel and the divine counsel ay ating tanggapin sa umagang ito sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. As our heart be open to the Lord this morning, at sabihin natin, Panginoon Lord, baguhin mo ang puso ko, Panginoon. Baguhin mo ako, Panginoon. Come on, pray down to the Lord. Nais namin, Panginoon, ang payo na nagmumula sa iyo. So where are we gonna go? And where are we going through, Lord? But through your word. But you say it in thy word, hallelujah, when Moses facing the struggles, the Egyptian army, and the Red Sea. At ang sabi ng Panginoon, why not stretching out your hands toward the sea? And it stand still. And yes, Lord, we are here, oh Father God, we stand still to the word. Because we doesn't really want it to stand it into the counsel of the ungodly. But we wanted, Lord, to stand in the counsel of the wise. Hallelujah. And the divine counsel of your Spirit in our lives. Would you come before the Lord and pray, hallelujah, in the Spirit this morning?
Change our heart, Lord. Change our heart, Lord. Change our heart. Ano nga yung mga puso, Panginoon, ay dala-dala ng emosyon because of the situation that we're facing. But Father God, hallelujah, we stand for your counsel. That you said in thy word, I am the God, that I will fight for your battle. I will stand before you and leading in the armies of the Lord, surrounding you and fighting for you. There is God who fights over you. In the name of the Lord, in the name of Jesus, Lord, help us to understand Yes, amen. our needs. Help us to understand, to change our heart, God, Jesus. our mind, and the spirit. Because we wanted, Lord, to be like you. We wanted, Lord, our heart and our attitude and character to be molded according to the divine counsel. Not in our own conceit, in our own opinions. But indeed, Lord, we wanted to walk into the counsel of the ungodly. We stand firm in your word. Because we believe, oh Lord God, in the due time. And the truth shall set us free, Father. And the truth shall set us free. Oh, yes, my Lord. Cleanse my heart. Oh, come on. Change my heart. May I be like you. Oh, change my heart. Oh, Jesus, Jesus. In the name of Jesus. The Spirit of the Lord is in this house right now, and feel it. Hallelujah. Feel it in the Spirit. Hallelujah. In the name of Jesus, the Spirit of the Lord is in this house. Oh God, fill your people with your Spirit. Hallelujah. Let the living water flow. Let the living water flow in the name of Jesus. 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 That the counsel of the Lord, hallelujah. The counsel of the Lord through His word. That thou art indeed a blessed man and a woman of God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, I'm praying for your people. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na gaganap at kikilos sa bawat isa. Nadadalhin mo kami sa pangunawa, Panginoon, na mananatili kami. Hallelujah, to the divine counsel, to your word and your spirit. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm praying for Sister Linda. Praying, Lord, Sister Martha. Praying, oh Lord God, Sister Rachel and her son, Lord. Praying for Sister Linda. I'm praying, Lord, Sister Esme. Praying for Sister Imelda, Sister Philomena, and Sister Lily, oh Father God. I'm praying, Sister Raquel, Lord. Hallelujah. Praying, oh God. Hallelujah. Kisarina na kinong Diyos sa bawat isa na narito, Diyos. Help us, Father God. To stand in the council of confidence. And to the council of those people that are trying to destroy, Lord Jesus. the image of each and every one of us, Lord God. I'm praying in the name of Jesus. Interfere in our midst, Father God. And have your way. And have your way, O Lord God. In the name of Jesus. Thank you, Father God.
Kawan siya magpala sa iyong mga anak, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga anak na patuloy mong pinagpapala. Salamat, dakilang Ama. Hallelujah, sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa tahanan ito na bumahay. Ano kami makamagpuri at sumamba sa iyo na malaya, Panginoon. I'm praying, Father God, that you will open the floodgates of heaven, O God, and pour out the blessing that there is no room enough to receive in our lives. In the name of Jesus, because thou art God and so good to us. And we listen to the counsel of the wise. And we listen to your divine counsel. In the name of Jesus. Salamat sa iyong kabutihan. That's the heart of your people. That's the heart of your mind and the mind of your people today. Hipuin mo ang bawat isa. Kung saan, O Diyos, ikaw ang aming sandigan. Mananatili kami, Panginoon. Hallelujah. Sa aming pong paglakad sa iyo sapagkat ikaw ay nariyan. Kasama ka namin. Kasama ka namin sapagkat hindi mo kami iniiwan. Salamat sa pagpapala mo, Diyos. In the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I'm praying in the name of the Lord. Ano man may karamdaman sa iyong mga naksoras na ito. By the authority of the Word of God. And the power of the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. Your healing touch, so Father God, we call upon your people. And let your protection and guidance, Lord. In the name of Jesus. And I rebuke all manner of disease and the trying, hallelujah, to hinder the walk of your people in serving you. Ano ang mga sagabal, mga hadlang, Panginoon, ay aking sinasaway sa pangalan ni Jesus, namin Panginoon. Let your angels be sent for the guard and protect each and every one of us as your people. And this church, my Lord, we entrust you. We entrust you, O Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Father God, for the blessing. Materially, financially, and most especially spiritual blessing. For receive it, O Father God, in the name of Jesus. You are worthy of all the praises and worship. Thank you for the wise counsel. Thank you for the divine counsel of your word. Thank you for bringing us, O Lord God, in understanding about your word. Thank you, Lord. We love you, Jesus. Hallelujah, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Sa iyong papuri, sa iyong pagdakila at pagsamba, Panginoon, we are praying for your protection. Each and every one of these people, O Lord God, hallelujah, young and old, to be blessed by you, O Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, my Lord. Salamat po. Salamat po sa kabutihan mo. Purihin ka mong banal. Tanggapin mo ang pinakamataas na pagdakila at pagsamba. Hallelujah, nagmumula sa aming pong mga labit, sa aming mga puso. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Mabuti ka sa aming pong mga buhay. Sa iyong papuri, pagdakila at pagsamba. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We love you, Lord. We love you, Lord. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, at palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah sa umagang ito. Hallelujah. Come on, let's worship. Worship Him. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Salamat po, Diyos. Salamat po sa kalayan. Salamat sa kapatihan sa amin. Salamat sa mensahe mo, Diyos. Hallelujah. Tatanggapin namin ito, Diyos, sa aming pong ipabang buhay. At kami lalakad ng ayon, Panginoon, sa mga payo. Hallelujah. Nawang may takot sa iyo, Panginoon. And your divine counsel will always be our guarding light to walk into. Hallelujah. In our day-to-day life sa buhay bilang isang Christian. We love you, Jesus. We love you, Lord. Bring back to all the glory, honor, power, and praise, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Isang awit na masaya, mga kapatid, sa Panginoon. At tayo ay magkakamayan. And purihin ang Diyos. God bless you, brother. God bless you. God bless you, sister. God bless you. God bless you. Brother. God bless you. God bless you, sister. God bless you. God bless you.
kita, Panginoon. Kita, Panginoon. Sabi naman, victory. Ay, tayo, picture tayo. Picture muna tayo bago tayo mag-lunch. Ay, mag-merienda. Picture tayo mga kapatid. Picture tayo. Selfie na lang dito mga anak. Yan. Okay. Yan. Yun o. Yan. Para makuha lahat. Sakto ba? Parang ikaw lang yata Para nakita makuha natin. nakita lahat. Ayun, yun, yun. Dito pala. Yun, o, ready. Lagay sa harap pa yung mga mga. Yung kay ate. Ready, 1, 2, 3. Yeah. Magkita ko, friend. Yan, go. Yun, okay. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Dito ka upo ko. Grabe, sige po, sige. Thank you. Basta. Ah, tapos na. Praise the Lord. Sige, thank you.